Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. Today is Friday the 13th, no? Ayan, no? Huwag po kayong maniwala na kayo ay mamalasin pag Friday the 13th. Magdasal po kayo and have faith, no? Hindi po totoo yung mga Friday the 13th na yan. Kaya wag po kayong matakot at just go on with your life, no? Ngayon, ang dami po nagsabi na pag Friday the 13th, malasin po, just have faith, no? Pero tulad yan, ito po ay very powerful day for us, no? Friday the 13th. Yan, tingnan po natin ngayon. At dahil Friday the 13th, tingnan po natin kung ano po ang makikita natin using this gold card, no? Palasahin lang po muna nating maigi. I hope na napanood nyo na po yung first and second reading kahapon. Ayan. Maku, bukas na po ang ating One Love a Day for Elderly, no? Excited na po kami. Sino po kaya ang mga makakasalamuha natin bukas? Mapapanood nyo po yan sa Sunday, no? Ang una ko pong video na ipapalabas sa Sunday ay ang ating One Love a Day. I hope po panoodin nyo rin po yung ating One Love a Day para alam nyo po, no, kung saan napupunta ang inyong mga super thanks and donations. Yan. Palasahin lang po natin mabuti kasi for Friday the 13th, no, kailangan, sabi nila ay mag-ingat daw, pero sabi ko nga po sa inyo, have faith lang po, wala pong mangyayaring masama sa ating lahat. Self-entrapment, freedom, no? Freedom, i-free mo daw po yung sarili mo from self-victimization and self-victimization and entrapment, no, na ginagawa sa iyo ng sitwasyon mo. Sa totoo lang po, sa mga nakikita ko ngayon, ikaw po ay pinag-uusapan, no, ng third party at ng iyong person, no? Talagang as of this very moment, sila po talaga ay nag-aaway at talagang hindi nila maiwasang maisama ka po lagi sa away, no? May nagmamatsyag po sa'yo actually, no? Talagang parang may nag-i-stalk po sa'yo. Ini-stalk ka po talaga ng third party at ng person mo rin, ano? Tinitingnan po nila kung meron kang mga next moves, ano yung mga pinagkakaabalahan mo, ano yung ginagawa mo, at talagang sa nakikita ko po dito ay araw-araw ka po talagang parte ng buhay nilang dalawa at araw-araw ka po nilang pinag-aawayan, sa totoo lang. Ayan, no? Lahat po ng ambisyon na akala po ng person mo kaya kanya iniwan ay matutupad niyang masaya. Ngunit nagkamali po siya, no? Hindi po siya naging masaya sa sitwasyon niya ngayon at talaga pong hirap na hirap po siya ngayon sa kanyang sitwasyon. Sa totoo lang po, no, kahit po sabihin niya na maayos siya, kahit pa po sabihin mo na may mga bago siyang naipundar, halimbawa meron siyang mga bagong properties o parang feeling niya, pinagkakalat niya na bumuti pa ang buhay niya nung nawala ka po. It is all defense mechanism, no? Defense mechanism po yan. Bakit? Para makita po ng tao na hindi po siya talo sa pagkawala mo, na hindi po mali yung kanyang desisyon, pero sa totoo lang po maling-mali po yung kanyang desisyon. Ngayon, may reflection po siya ngayon, ano? Somehow the Hermit is all about reflection and parang nag-iisip siya, understanding. Ayan, no? Parang ngayon niya naiintindihan ano ba talaga yung nangyayari sa kanya, no? Parang nagre-reflecto na bakit daw nagkaganyan yung buhay niya, no? Akala niya po magiging masaya siya sa third party, pero po mas naging miserable po ang buhay niya sa third party kesa nung nasa piling mo daw siya na maayos at may direksyon. O yan, karma lang pag may time.
Sa totoo lang, sa totoo lang, mas naging miserable ang buhay niya sa piling ng third person. So, kung inaakala mo po na masaya siya, hindi po, nagkakamali ka po dyan. Ako, sorry po, nakalimutan ko yung ating kandila. Mas naging miserable po ang buhay niya at talagang hirap po siyang intindihin ang sitwasyon niya, no? Nagkamali po siya ng kanyang pinili at sa totoo lang po, doon niya po na ngayon naramdaman yung pain ng pagkawala mo. Kasi minsan, hindi mo talaga mararamdaman hanggang nandiyan lang sa tabi mo. Ngayon na feeling niya po na nandun siya sa maling tao. Ngayon niya po naiisip lahat ng maganda niyang pinagsamahan. Ngunit, hindi lang po niya talaga mailabas, no? Puno-puno po ito ng kaya nga po most of the time bitter siya. Siya po yung bitter, hindi po ikaw, kasi siya po ang hindi makatanggap ng nangyari, no, na nangyayari sa buhay niya. Pakiramdam niya po yung nangyayari sa buhay niya ngayon is sobrang sakit, no? Sobrang sakit, sobrang miserable, sobrang hindi niya po alam na magkakaganyan siya. Ang akala niya po magiging masaya siya. Pero it's the other way around. Nagka-leche-leche po ang buhay niya. Hindi niya po matanggap. No? Hindi niya po matanggap na ganyan ang nangyari sa kanya. Ayan. Akala niya po sa pag-follow niya po sa gusto niyang talandas, akala niya po ay mas magiging successful siya, masaya, may bagong spark, may bagong kilig, pero nagkamali po siya. Ayun, pinipilit niya lang itong tumayo. Last one standing, parang pinipilit niya lang na ipakita sa tao na, hey, I am okay, and okay ako. Parang lahat na lang ng kayabangan pwede niyang ipakita or i-share na nakabili na ako ng ganito, meron akong ganito, kasi yan po yung defense mechanism niya, no? Yan na lang po yung pwede niyang ipagmalaki sa tao since wala na rin po siyang pwedeng maiyabang sa totoo lang, no? Talagang hindi niya rin po alam kung ano po yung kanyang gagawin, ano? Talagang sa ngayon, talagang ang pakiramdam niya po is hirap na hirap din po siya, no? Yan, no? Palayo po siya sa kanyang mga pangarap, no? Hindi niya po alam kung anong gagawin niya, basta ang gusto niya win at all costs. Sabi niya po, ayan, no? 5 of Swords is all about win at all costs. Parang gusto niya na lang manalo, no? Whether ano man ang totoo sa buhay niya, na siya lang po ang bukod tanging nakakaalam, ay gusto niya rin pong ipakita sa iyo na panalo na lang siya, no? Na siya na lang yung na okay lang siya, no? Kahit na alam natin na hindi po ito okay, no? So totoo lang, parang ang pinapakita niya sa iyo is totally kabaliktaran ng kanyang sitwasyon. Death, no? Death is all about endings and beginnings, no? Hindi po yung kamatayan na physical, ha? It's death, it's beginnings, no? Beginnings for you, no? Sa totoo lang, hayaan mo po siya maging miserable. Deserve niya yan because of the pain na ginawa niya sa'yo. The pain of hurting you is really talagang malalim po yung sakit na nabigay niya sa'yo. Ngayon talagang miserable yung buhay niya sa third party. Siya po ngayon yung nagsasuffer, no? Pero ayaw pa rin po niyang ipakita na nagsasuffer siya, no? Gusto niya pong ipakita na siya ay masaya, ganon, pero
the truth is, iniiwasan niya po yung mga chismis, and he or she really wants to isolate himself or herself, no? Ina-isolate niya po yung sarili niya. Ayaw niya pong makitaan siya ng kahinaan, ano? Ina-isolate niya, ayaw niya pong makipag-usap, umiiwas siya kahit sa sarili niyang pamilya, no? Umiiwas siya, ayaw niya pong mapag-usapan siya, at ayaw niya po talagang lumabas na siya po ang may kasalanan dito, no? Ayan po, oh. Failure, no? And defeat, no? Dissatisfaction, lack of inner joy, no? The sun, kung naka-upright po siya, is all about happiness, joy. But pagka po siya ay naka-reverse, no? It is about dissatisfaction and lack of inner joy. So wala po akong nakikita dito talaga na happiness niya sa ngayon, no? Talagang maawa ka sa taon to, pero wala eh. Ina-avoid niya lang po yung conflict sa buhay niya, no? Talagang ina-avoid niya lang po lahat ng conflict. Hindi niya po pinapakita yung mga conflicts na nangyari sa buhay niya. Ina-avoid niya po, no? He really wants rest, contemplation, and restoration, no? Gusto niya po na maging masaya. Gusto niya pong magkaroon ng peace of mind. Pero sa totoo lang po, hirap na hirap po ang taong ito, no? Hirap na hirap po siya, at parang ang pakiramdam niya po ay kailangan niya ng peace of mind, ano? Meron po siyang financial struggles because it is in reverse. Kapag po yan ay naka-upright, it is financial security, no? Pero wala po sa ngayon po, nakakaramdam to ng matinding financial struggles, pero wala pa rin pong nakakaalam, no? Talaga pong magaling pong magtago ang taong ito, no? Kumbaga, champion po ito sa taguan, no? Talagang kung may taguan factor, talagang champion po ito. Ayan, the hangman is lack of initiative, no? Sa totoo lang po, gustong-gusto po nitong dahil lagi ka po ito iniisip, dinadaan na lang po niya minsan sa paggalit, dinadaan na lang po niya minsan sa pagiging sa defense mechanism. Pero sa totoo lang po, the hangman is all about lack of initiatives, no? Gusto man niyang kausapin ka, wala po siyang magawa. Hindi po niya magawang kausapin ka. Meron po siyang fears, ang dami niya pong takot, ano? Kaya hindi niya po makuhang makipag-usap sa iyo. Sa totoo lang po, na-anxiety po siya, no? Restlessness, anxiety, trauma, no? Yan po yung kanyang naiisip. Pero wala po, na yung wheel of fortune niya is pababa, no? Ibig sabihin po nito, ikaw ay papanik na, no? May changes na, reversal of failure for you. Ayan, no? Magiging masaya ka po, no? Siya po ngayon ay nai-stress, overstress, and burnout, no? Sa kanyang sitwasyon. Talagang hindi niya po alam ang gagawin. Kahit po mag-hard work to, kahit po ano, parang pakiramdam niya po is yung passion niya po, hindi niya po alam kung saan niya po kukuhanin, saan niya po gagawin, ano? Talagang hindi niya na po alam. Living away, walking away, leaving behind. Gusto niya pong iwanan ang masasakit na nangyari sa kanyang buhay, pero wala po, hindi niya po magawa, no? Parang lagi po siyang may failure and defeat, no? Parang gusto na lang niyang aminin yung kanyang defeat and failure, no? Hindi niya mabalanse po yung mga bagay na nangyayari sa kanya. At oh my God, the Tower. Yan po ang kanyang ano, na talagang miserable po ang buhay talaga nito sa piling ng third party. Yan. The Tower is about disaster. Disaster at sunod-sunod na pagbagsak ng mga pangarap, ng mga magagandang nawawala po lahat ng blessings, no? Sunod-sunod po yung kanyang masasakit na nangyayari sa kanya, and sa totoo lang po, hindi niya po alam kung ano po ang gagawin niya, no?
talaga pong sa nakikita niya dito, masasaktan at masasaktan po ito sa mga susunod pang araw. Yan po ang ating first reading of the day. Very powerful talaga na nakita natin talaga na nagiging miserable yung buhay niya sa piling ng third person niya. And I think na deserve niya ito, no? Sa ginawa niya, no? Parang alam ko most of you sabihin kulang pa yan, ano? Huwag po kayo mag-alala, ang tadhana ay marunong bumalik. No, marunong siyang bumalik, marunong siyang balikan kung ano ang dapat at what you ano ang tinanim mo, yun po ang iyong aanihin, no? O nga pala po, kahapon po ay sobrang dami po nang nag-message sa akin na nagpapasalamat po, no, sa lahat ng mga readings ko at nagpapasalamat po sila na naayos daw yung kanilang mga buhay sa pakikinig sa akin. Parang unti-unti daw pumasok sa kanila, sa isipan daw nila yung mga payo ko. Okay? Sa totoo lang po, na-touch po ako sa sobrang dami. Hindi ko po mabilang kahapon. Sunod-sunod po yung mga nag-thank you. Alam nyo po, sometimes pagka konti yung views natin, ano, napapanghinaan din po ako minsan ng loob na parang dahil sa dami na nagsusulputan, parang baka hindi na ako kailangan ng subscribers ko, baka mas okay na sa kanila ibang tarot card reader. Pero lagi akong bumabalik doon sa bakit ba ako nandito? No, bakit ba ako nagsimulang piliin tong mission na to na i-YouTube ko, no? Lagi akong bumabalik doon at sinasabi ko hanggang may isang tao, dalawang taong nakikinig sa akin, hindi po ako titigil sa mission na ito. Isa lang po ang bibigay ko sa inyo, yung honesty ng baraha ko. Yan po lagi ang sinasabi ko sa inyo na kung ano po ang mabasa ko, mahaba man yon or hindi, kung nakuha ng message, wala po akong arte, no? What you see is what you get. Ano lang po mabasa ko, yan lang. Wala po akong etche-boreche, no? Ako po talaga is simpleng card reading dito, no? Na kung ano po yung mabasa ko, that's it, no? Kung mahaba man po, mahaba. Kung maikli lang yung message na nakuha ko for that day, yun lang, no? So, ako po ay really na-touch po ako kahapon at sobra ko pong na-appreciate lahat po nung nagme-message sa akin. Lalo na kahapon na sunod-sunod po yung message nila sa akin na parang salamat po sa araw-araw mong pagbasa, sa araw-araw mong pagbibigay ng payo, ng readings. Alam mo po, sobrang nakakagaan po ng loob at talagang sinasabi ko po sa kanila, sinasagot ko po na maraming salamat din po. Isa po kayo sa nagpapalakas ng loob ko, which is true, no? Kaya ako po ay nagpapasalamat sa lahat sa inyo na patuloy pong nanonood sa ating channel at nagbibigay ng suporta. And for those of you who would like to have a private reading with me at pagpapaalaga, you may contact me po sa Lady Lee Elena. Messenger po yan, Lady Lee Elena. Ang aking FB channel dyan naman ay Lady Lee Elena. Dito po ay Lady Elena. Doon po ay Lady Lee Elena. Yan. Yan po ang aking YouTube, Facebook, no? Diyan nyo po ako makokontak if gusto nyo pong magpaalaga or magpa-reading, no? Kayo na po bahala kung anong gusto nyo. Yan, diyan nyo po ako makokontak. That's my only official and legit FB account. Ayan. And for those of you po who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that and love that from the bottom of my heart. Lalo na po, excited na po kami na bukas na po ang ating One Love a Day for the Street Elderly. Yan. Maraming salamat po sa inyo at ako po ay nagpapasalamat at sa lahat po ng inyong tiwala at panonood dito sa ating channel, no? I hope na napanood nyo na po yung first and second reading bago po kayo tumalon sa first reading of the day natin, ano? Very powerful. Ang ganda po ng aura.
alas 4:30 ng umaga, no? And I hope na mamaya pag na-upload po ito around siguro mga 8, mga ganyan, no? Paggising na po yung kasama ko, no? Maipopost na po ito. So maraming salamat po. And of course sa aking ever loyal and solid Lady Elena friends, family and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan. So maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless you all. Yan. Sana po ay maayos kayo at huwag po kayong malungkot. Ang lagi ko nga pong bilin sa inyo, di ba? Life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. Ako po ay magbabalik. Ayan. So, God bless you all. I love you all from the bottom of my heart. And I will all see you again on my next reading. Bye!